Ang patnubay ng magulang ay kailangan. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa biktima na lalaki, 23 years old, na pinapahirapan ng husto bago pinatay. Anong klaseng pagpapahirap ang dinanas niya? Sino ang nasa likod ng pagpapahirap sa biktima? Bakit humantong sa karumaldumal na pangyayari ang kwentong ito? Ating alamin at tuklasin. Narito ang mga detalye ng kaso. Sa pagitan ng Nobyembre 20 or 21 ng 1998, ang 23 years old na si Jarno Elk at ang kanyang kasintahan na 17 years old na si Terje Johanna Tervashchunka at si Mika Christian Rizka, 20 years old, at isang 16 years old na batang lalaki, at ang biktima na 23 years old. Nang Biyernes ng gabi, sila ay nag-inuman ng alak, at ang mga kasamahan ng kanilang malaking grupo, bumisita sila sa lokal na kongregasyon at nagdebate tungkol sa satanismo at kristyanismo bago umalis ang 5 patungo sa apartment ni Elg. Pagdating sa apartment, sinuntok ni Elg ang biktima sa mukha dahilan para mawalan ito ng malay. Ang biktima ay tinalian gamit ang duct tape at ang kanyang buong ulo ay nilagyan ng tape. Sina Elg at Tervashchunka ay nagpatuloy sa paghampas sa kanya ng gunting sa iba't ibang bahagi ng katawan habang pinahihirapan ang biktima at pinakinggan umano ng grupo ang black metal music. Ritual at kanibalismo. Namatay sa suffocation ang biktima dahil natakpan ng duct tape ang mukha. Pagkatapos nito, kinain nila ang ilang bahagi ng katawan ng biktima at ginawa ng necrophilic acts ang katawan ni Elg at Tervashchunka, gayon din ang pagputol ng ari at pagbunot sa bituka ng biktima. Ang ulo ng biktima ay pinutol o naging kahihiyan o hindi pinarangalan at ang iba pang bahagi ng katawan ay pinagputol-putol at itinapon sa magkakahiwalay na lalagyan ng basura. Pagtatapon ng labi. Natuklasan ang krimen matapos makita ang isang binti sa isang dump site. Hukuman at sentensya. Noong 1999, si Jarno Elg ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at ang mga kasabuat nito na sina Terje Johanna Tervashchunka at Mika Christian Rizka ay sinetensyahan ng 8 taon at 6 na buwan at 2 taon at 8 buwan sa bilangguan ayon sa pagkasunod-sunod ng Venka District Court ng Southern Finland. Sa aking pag-research, mas mataas si Tervashchunka, sentenced to 9 years at 2 months, habang si Rizka naman ay sentenced to 8 years and 6 months mas pababa. Ang kaso ng 16 years old na batang lalaki ay ganap na ibinasura dahil natuklasan ng korte na siya ay pinilit ni Elg na lumahok sa mga kaganapan. Sinasabi ang 3 taon na sentensya ay malakas ang impluwensya ng satanismo. Idineklara ng korte na ang karamihan sa mga detalye ng kaso ay silyuhan sa loob ng 40 years. Para sa kadahilanang ito, limitado lamang ang impormasyon ang magagamit. Sa isang panayam na ibinigay noong 2000, ipinaliwanag ni Tervashchunka na hindi ito isang kaso ng pagpatay. Sinasabi niya na siya at ang kanyang mga kaibigan ay lasing lamang, pagkatapos ay kanilang itinali at pinatahimik ang isa pang miyembro ng grupo na naging maingay sa pamamagitan ng paggamit ng isang duct tape nang hindi namalayan na siya ay nasuffocate. Dahil dito, itinanggi ni Tervashchunka na ang kaso ay may kaugnayan sa pagsamba sa demonyo. Si Tervashchunka ay naparol noong tagsibol ng 2003. Noong 2007, siya ay sinetensyahan ng isa pang 10 taon sa bilangguan para sa pagpatay sa isang 47 years old na lalaki sa pamamagitan ng paggamit ng billhook. Noong 2018, inuulat na hindi na siya nahatulan bilang kriminal sa mga nakaraang taon. Noong February 2016, pinalaya si Elg pagkatapos magsilbi ng 17 years sa bilangguan. As of January 2026, si Jarno Elg remains as notable figure in Finnish criminal history.
habang si Reska received 2 years and 8 months in prison for assault. Sino si Jarno Sebastian Elg? Si Jarno Sebastian Elg, ipinanganak noong 1975, ay isang Finnish na mamamatay tao at sumasamba sa demonyo, nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa isang brutal na krimen noong 1998 sa Venka, Finland. Ang kasong ito ay itinuturing na isa sa pinakakarumal-dumal sa kasaysayan ng Finland dahil sa ritualistikong aspeto nito. May makukuha tayong leksyon sa pangyayari na ito. Ang kaso ay isang malupit na paalala ng respeto sa dignidad at buhay ng tao ay dapat laging mangingibabaw sa anumang pansariling hilig o paniniwala. Ang paglabag dito ay nagbubunga lamang ng pagkakawasak ng buhay at kinabukasan.